Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na makapagbibigay po sa inyo ng mensahe mula po sa Holy Spirit and Divine. O diba pa sweet? Ayan, kasi medyo magaling na po tayo. So, praise God, hallelujah. So, medyo nakaka-recover na po tayo. Medyo na po yung palavine na Angel Whisper. Okay, so thank you po dun sa mga lahat ng nag-send ng prayers, no? Maraming salamat po sa mga comments nyo na andun po yung concern, pagmamahal po sa akin. Maraming salamat po. I feel so blessed na nandyan po kayo na talaga pong nag-aalala rin naman po, no? Ang sarap lang po sa pakiramdam. Ngayon po, medyo okay na po tayo. Medyo konting-konti na lang po no, yung mga sabit-sabit. Konting-konti na lang. Pagka nag-pause po ako, ibig sabihin po, kailangan ko po siyang ibuga, okay? Okay, so syempre, kailangan po muna nating magpasalamat po sa lahat ng mga new subscribers, no? And syempre, lalong-lalo na po dun sa mga talagang patuloy po na sumusubaybay ng ating channel. Again, sa mga baguhan po na nakapasok po dito, ito po is more on talaga pong spiritual reading. Spiritual reading talagang. Majority po, halos lahat po ng uploads dito is spiritual reading, and paminsan-minsan po talagang, depende po sa binababa ng card, especially po kung ito po ang ginagamit ko na card, is minsan po lumalagpak po dyan or bumabagsak po na card is for love reading. Pero bihirang-bihira naman po yun. Yesterday is, ang in-upload ko po is about love reading. Medyo okay, pero medyo masaklap din. No? So, parang kailangan lang magtulungan dito ng collective and yung person para ma-resolve talaga yung meron po doon sa person. Now, ay nakakapag-inhale na ako, bongga. Okay. So now is aabangan po natin. Pero gusto ko po sana is spiritual naman po tayo ngayon. Pero kung ano po yung gustong ibigay po sa atin na mensahe ng Divine kung about love reading, love, no, is yun po ang gagawin natin. So kung meron man pong love, pero nakaprepare ko po kasing card is for spiritual. Spiritual nga ba to? Binaba ko. Yes, more on spiritual. Pero pwede ko rin siyang for love reading. Pero pwede naman po tayong bumunot or mag-pick, no, ng cards. If ever na talagang lumabas is more on love reading. Okay, so sa mga nag-avail po ng amulets, maraming salamat po. Kanina po is nag-pick up na po na mga orders nyo. So, pakiantay na lang po siya. Sa NCR, parang 2 days lang po ata. Depende po, no? Pero pagka Visayas, Mindanao, Miss Visayas is 4 days to 5 days. Then Mindanao is 7 days. Then pagka mga island na po, no, is talaga pong matagal. Parang inaabot po minsan ng 15 days, no. So, yun po, pakiantay na lang po ng pahabaan lang po na pasensya sa pagdi-deliver ng mga amulets. Okay, and again, gusto ko pong magpasalamat dun sa mga nagpa-reading, nagpa-healing, na kahit po talaga masama pakiramdam ko is laban. Lavarn. No, talaga pong lavarn lang kasi talagang hindi ko na po pwedeng tanggihan. So, talagang andun po yung hindi po dapat, no? Kasi po pagka ganun pong hindi po maganda ang energy ng healer, hanggat maaari po dapat po ipahinga. Kasi po, possible na, alam niyo po yun, lalong magkasakit si healer, no? Kasi syempre, mapupwede siyang ilabas lalo yung mga energies niya. Pero thankful po ako at ako po ay kahit po gano'n ang masama ang pakiramdam, hindi po maganda yung energy is napagaling ko naman po yung mga pasyente. And andun po nakakapag-deliver pa rin po ako ng magagandang mensahe po sa inyo. Kahit po nung mga nakarang araw is talagang tagilid, no? As in talagang masama po pakiramdam ko. Pero salamat po sa Strepsils, no? Salamat po sa kating ko. Yan po mga karamay ko habang nanggagamot at nagre-reading. Maraming salamat po dyan. Baka naman Strepsils, o diba, nag-promote. And kating ko, baka naman.
Oh, yan. So, maraming salamat dyan. Kasi sila yung naging karamay ko dito sa reading. Talagang pagka nangatin sila lamunan, inom or nako, lunok, sip-sip ng ng strepsils. Okay, so now, syempre, para din tayo humaba-haba, kailangan na po natin mag-umpisa, okay? Panginoong Diyos Ama, ako po'y naririto pong muli. Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo, ako po'y naririto muli sa inyong harapan. Humihingi po ng proteksyon. Napakalakas po na proteksyon na magagaling po sa inyo para po sa kaligtasan ko at kaligtasan po ng mga subscribers ko, viewers, followers, at kahit po yung mga napapadaan na po dito sa ating channel, pakibigyan din po sila ng pakalalakas sa proteksyon na magagaling po sa inyo. Ilayo po sa anumang kapahamakan. Ilayo nyo po kami sa mga disgrasya sa kuna at anumang po klase ng karamdaman, lalo na po sa tukso. Bigyan nyo po kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan ng inyong tulong at paghipo para po sa kanila, lalo na po yung mga may malalala na talaga pong humihingi na po ng milagro sa inyo. Naway po sila inyong pagbigyan, bigyan po ng sa pagkakataon para po mabuhay, humaba po ang buhay para po makapaglingkod po sa inyo. Ako po patuloy po na nanalangin na kami po ay inyong samahan dito sa reading na ito. Kung ano man po ang nais niyo ihatid ko para sa collective is naway ibulong niyo po sa akin ng maliwanag at malakas para po hindi po ako magkamali sa aking mga sasabihin para sa kanila. Maraming salamat po. Amen. Alam niyo, kumakati-kati na yung lalamunan ko. Wala pa man din ako, di pa man din ako nag-uumpisa, kumakati-kati na lalamunan ko. Pero this is just a quick, as in quick, no? As in quick reading kasi late na po. Late na and meron pa po akong healing from ibang bansa. Kailangan ko pong harapin. Medyo aligagachi na ang aking client, ang aking pasyente. So, kailangan ko siyang harapin. Okay, so let's see. Pagka wala pong bumaba, bubunot na lang po ulit ako, no? Kasi po ito po yung medyo, alam niyo yun, mahirap po siya magpababa ng cards, pero nako, swak na swak sa banga naman po ang binababa. Ay, nako, parang malabo nga. Kasi madulas po yung kamay ko, hindi po kumakapit. Pengi po ako ng mensahe, Holy Spirit, please. Pengi po. Para po sa collective. Medyo kailangan ko pa po ng medyo mahinaang pananalita. Kasi nga po, kumakati pa po yung lalamunan ko. So, paano po na tayo ngayon? Pabebe. Okay, pabebe. Ganun po muna tayo. Ganun. May pa po, may medyo, hindi pa ganun ka, yung aking lalamunan. Ngayon, ang dami may sakit pero hindi nagkaroon ng parang alert for COVID. Pero noong nananahimik na ang mga ubot-sipon, sige sila declare, sige sila Ay nako, ayaw po bumaba. Last. Pag wala pa rin po bumaba, ay nako, bubonotchi na tayo. Okay, bonot. Bonot, Angel, Bennett. Charan! Tring! Ano yan? Aani ka na sa katutak. Wow! Sarap naman nito. Aani ka na sa katutak na blessing. Aba, edi ikaw na. Congratulations, collective. O, diba? Aani ka na sa katutak na blessing. Malamang ito is hindi mo to inaasahan, collective. Malamang ito is parang dahil sa dami ng struggles na nangyari sa buhay mo, parang kahit sa hinagap is hindi mo iniisip na matatanggap mo to, na aani ka ng sangkatutak na blessing. Ibig sabihin lang kasi dito, marami kang pinaghirapan or marami kang pinagdaanan na hirap, no, na parang noon
no, is hindi mo to makuha-kuha or hindi mo to ramdam-ramdaman. Pero this time, no, for sure, na parang natitikman mo na siya unti-unti. Hindi man ito talaga malakihan, pero alam mo yung ngayong araw nararamdaman mo may dumating sa'yo na blessing, then mga ilang araw lang din, meron na naman panibago, then meron na naman susunod na ganun. Ganon ka na ngayon. So, aani ka ng aani, ng aani, ng aani na mga blessings, no? So, this time, kailangan mo ng, parang ang inaano sa'yo ni God dito is, this time is kailangan mo na mangumiti. Hindi mo na kailangan umiyak, hindi mo na kailangan magmukmuk, hindi mo na kailangan problema. Parang tinapos ka na sa ganung sitwasyon ni God. So, this time, ang kailangan mo dito is parang alam mo yun, hindi naman sa abangan yung mga ibibigay sa blessings dito, pero kusa itong dadating eh. Kusa. Hindi mo to, parang, alam mo yun, oo, andyan yung nagwo-work ka, pinapakita mo yung dedication mo, yung, alam mo yung effort, yan, yung ganyan. Pero, hindi mo naman, kasi may nare-receive ka naman eh, pero, hindi mo ine-expect na meron pa darating na iba, no, na meron ka pang ibang iha-harvest, aside doon sa tinututukan mo na trabaho or mission, no, hindi lang doon, meron pa palang iba na magkakaroon ka, no, naaanihin mo, yung ganun. Diba, bongga yun, pagka ganun. Tingnan ko nga itong isa, ano to? Magbabalik loob na siya sa Diyos. Wow! Okay, so magbabalik loob na siya sa Diyos. Okay, so, malamang itong collective mo dito, collective. Malamang yung person mo dito, collective, is, alam mo yung medyo, sabihin na natin, hindi naman ganun ka, parang manhid, or parang hindi naman siya, alam mo yung tipong, hindi lang siya ganun ka-religious. Parang ganun. Na tipong, oo, nagdadasal siya, oo, tinatawag niya ang Panginoong Diyos Ama, pero hindi siya yung tipong palasimba. No, na hindi siya yung tipong sabihin mong, may mga accessories like this, may mga ganito, may mga cross, may mga ganyan, mga anik boom, ganyan. So, wala siyang mga ganon, no? So, pero, ang dating sa'yo is parang kailangan mo siyang hatakin sa kung ano ang meron ka. Kung ano yung journey mo sa spiritual, parang gusto mo siyang isama. Then, eto na yon, kumbaga, eto na yung start, no? Eto na yung first step, no? As in, nakagawa ka naman na eh. So, eto na yung nagbabalik loob na siya, unti-unti, no? Sa Diyos, na parang, ando na yung naniniwala siya na naandyan talaga ang Diyos, ganito kasi dati parang hindi. Dala na rin ng mga pagsubok din na nangyayari sa buhay nitong person mo, nitong nakakilala mo. Sabihin na natin kahit hindi ito malapit sa'yo or pero kaibigan mo, ganyan. Pero andito yung talagang nagsuffer din to ng bonggang-bongga na parang nakalimutan niya na yun nga na may Diyos, ganyan. Kasi parang, alam mo yun, lahat na lang ng pagsubok, pumasok na sa buhay niya na parang naging hopeless na rin siya. As in, alam mo yung depression, anxiety, pumasok na sa kanya. Kaya parang andun yung medyo parang, hindi naman talaga totally bumitaw siya kay God, pero andun yung humina talaga yung faith niya. Kasi nga ganun yung nangyari sa buhay niya. Pero nang dahil sa'yo, dito collective is, nabuhay mo, no, ulit, yung paniniwala na may buhay ang Panginoong Diyos Ama, na naandyan yung mga iyan para, andyan sila para, alam mo yung baguhin ng path ng buhay mo, buhay niya, buhay natin, no, buhay ng sanlibutan. Basta andun lang yung tiwala at pananalig sa Panginoong Diyos Ama, magkakaroon ng direksyon ang buhay mo. Kung wala, ay sorry, talagang sa ibang landas ka mapupunta, and hindi mo rin magugustuhan yan sa pagdating ng araw na parang andun yun, marirealize mo na nadapa ka muna and napariwara ka, or parang marami ka munang pagsubok na napagdaanan na ikinalugmok mo na marami na wala sa paligid mo bago marirealize na mali pala yung ginawa ko, na andun na yung pagsisisi, andun na yung hingi ka ng kapatawaran sa Panginoong Diyos, na parang though hindi pa naman huli, no? Pero sayang, ang dami mong nasayang na araw, ang dami mong nasayang na oras, taon, dun sa, sa ginawa mo ng mga nakaraan.
Meron term eh, hindi ko lang masabi. Yung ganun. Kaya kumbaga, tama lang din, no? Ito kasi is for sure nagkaroon tong person mo ng matinding pagsubok. So kaya andito siya ngayon para magbalik loob sa Diyos kasi nakikita niya rin yung kung anong meron ka. Parang alam mo yun, na-inspire din siya na-inspire siya sa mga sinasabi mo. And naniwala naman siya sa mga sinasabi mo. Kaya nahatak mo siya. Very good ka dun, bebe. Okay? So let's see kung anong next. Ay. See? Makakaahon ka din, o 'di ba? Holy Spirit is here. Thank you. Thank you, thank you. O 'di ba, ang first card mo isa ani ka na sa katutak na blessings, 'di ba? Then magbabalik loob ka sa Diyos. Pag nagbalik ka talaga sa Diyos, and even itong person mo is talagang totally nagbalik loob sa Diyos, makakaahon at makakaahon yan sa buhay. Again, sasabihin ko sa inyo, walang naghirap na anak ng Diyos. Wala. Okay? Explain ko sa inyo yan. Ang taning, no? Andyan yung iaano kayo niyan eh. Mamanipulate kayo niyan eh. Andyan yung paandarin yung utak nyo. Andyan yung isisedus kayo. Andyan yung para yun sa salitang budol, no? Parang gano'n, scam, ganyan. Yung tipong pauunla rin kayo ng biglaan na si isang pitik. Yung tipong simple trabaho lang. Like, pagtitinda ng drugs, yung mga ganyan, yung mga nagbebenta ng katawan, no? O, sa kanila simple lang yan. Pero ang daling umani. Ang daling kumuha ng pera. Yung mga ibig sabihin yung mga trabaho madadali, pero ang lalaking pera ang lumalabas. Yung dali, yan sa sugal, mga ganyan, ano. So, pero ang nangyayari naman kasi dyan is sa isang iglap lang. Sa isang iglap, magkakaroon ka na napakalaking pera. Pero or itinaya mo ulit yan, mamalas-malasin ka, ubus agad yan. Andun nga, binibenta pati bahay, kulang na lang pati asawa, ibenta, anak, ibenta eh. Ay, meron pala ako na, anak binenta dahil lang sa sugal. Okay? So, yung mga ganyan. Unlike yung nagbalik loob ka sa Diyos or parang yung bang ikaw talaga nasa Diyos. No? Huwag ka mag-expect talaga ng big bang, boom. Ganun, wag. Kasi, ang ginagawa naman sa atin ni God is talaga andun yung salita din talaga na nasa Diyos ang awa, nasa tao. Kailangan mong kumilos. And kailangan yung ginagawa mo dito is yung nasa tama. No? Huwag kang gumawa ng sablay. Again, sa 10 Commandments. No? Huwag kang susuway doon. No? Para lang kumita ng pera. No? Or alam mo yun, yung iba is kumakabit. No, para lang magkaroon ng extra income or sugar daddy, sugar mommy para lang magkaroon ng pera. Mali po yun. No, mali po yun. Para lang magkapera ka, magkakaroon ka ng pero nakakaperwisyo ka ng pamilya. Home wrecker ka, kumbaga. 'Di ba? So, para maging maayos, kailangan po natin magbalik loob sa Diyos and para ma-reach po natin tong makakaahon ka sa buhay. Okay? Okay. Parusa. Okay. Kasi, ang nangyari kasi sa'yo noon, no, parang, sinasabi dito sa card, parang kinoconsider mo yung nangyari sa'yo noon, na parang, alam mo yun, nagkaroon ka ng karma. Maybe meron ka mga childhood, alam mo yun, mga gawain, no, na, yung mga tipong kabataan days, no? Marami kang tipong mga nagawa na hindi magaganda. Maybe high school days, elementary days. Pero elementary days, medyo given yan eh, no? Kasi medyo hindi pa ganun kamulat ang isip mo niya. Pero high school, college days is naandyan na talagang mulat ka na. Sabihin, alam mo na yung mga tama at mali. So, siguro dyan is marami kang nagawang sablay. And now, parang after nun, siguro after graduation or tipong nagkaroon ka ng family or nagkaroon ka ng boyfriend, mga ganyan, or girlfriend, parang andun yung may pinagdaanan kang hindi maganda na mabigat hanggang sa nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya or kung hindi man napalayo ka, yung mga ganon. So, parang kinoconsider mo na parang kang kinakarma noong mga time na yon. Pero, kahit na anong pukpok ang gawin mo, kahit na anong effort ang gawin mo, is parang walang nangyayari sa buhay mo noon. Masipag ka naman, madiskarte ka naman.
easy to be with ka naman, napaka-approachable mong taon, mabait ka naman, mapagbigay ka. Pero andun yung hindi mo nga malaman kung bakit ganun ang flow ng buhay mo, kung bakit parang ang bigat, no? So malamang nung time na yon is merong, alam mo yung generational curse, no? Na parang noon is parang ikaw ang nagbabayad, no? Malamang ikaw ang nagbabayad, or pwedeng siguro nga marami kang ginawa ng mga nakaraan na nung time na yon na talagang parang sadlak or parang pakiramdam mo pinarusa ka, yun yung time na parang pinagbabayaran mo lang yung mga nagawa mo before. Pero natapos na yon. So, nag-end na yung cycle na yon. So, andito na yung umaani ka na nga ng katutak na blessings, no? And malaking bagay din yung naka-inspire ka ng maraming tao, nahatak mo sila, no, na magbalik loob sa Diyos. Yun. That's why andito rin yung talagang makakaahon at makakaahon ka. So, yung parusa na yun is end na yan, nag-end na yan. No, so, andito ka na sa period na parang wini-welcome mo na yung new beginning or rebirth, no? Parang renewal, ganyan, ng buhay mo. Okay? Kailangan mo pa rin mag-cleanse. Ito namang cleansing na to, like pag-iinsenso, ganyan, paggamit ng Tibetan bowl, ganyan. Kung hindi ka naman healer, pwede mo naman siya gamitin every Friday, or mas maganda talaga at least once a week nakakapag-insenso ka or nakakapag-cleanse ka ng sarili mo or bahay. Pero as a healer, kailangan talaga is araw-araw. Lalo na kung active ka, as in talaga marami kang ginagamot, ganyan, kailangan mo talaga. Kasi pang po yan, parang energizer mo din yan na pantaboy din ng mga karga mo na nakukuha mo sa mga, especially sa mga mangku, yan, sa mga elemento, no, na hindi na napaparusahan mo kasi may mga ganti yan. May mga balik yan na oo, hindi ka man tinatablan, pero andun yung meron ka pa rin nahihigop na mga energies nila na po pwede mong parang ikilos, no, o yung mga ugali nila pwedeng mapunta sa'yo, yung mga ganon. So, kailangan mo i-cleanse yan. Kailangan mo ibuga, kumbaga. Kailangan mong, especially kung halimbawa meron ka mga dasal, yan, isa rin sa cleansing yan. Meron tayong pang-cleansing ng mga orasyon. So, kailangan mo yung kainin mo yung mga dasal na ganyan para malusaw, no, sa soul mo yung mga nahihigop mo na energies from dun sa mga pasyente mo or doon mismo sa mga gumagawa sa kanila. Kasi nakakakudlit ka ng konti doon, especially sa mga mangko. Kasi yung mga mangko talagang matitigas po ulo niyan. Or kahit hindi mga mangko, pero may kakayanan po na magbuga, especially ng mga palipad hangin, tigal po, mga ganyan, may mga kakayanan na ganyan. Kailangan po yan, i-cleanse nyo po yan. Okay. Teka nga, shuffle ko ulit. Kasi parang nagdidikit-dikit na siya. Okay, shuffle lang tayo ng 3. Then, proceed na tayo sa oracle card. Then, tarot. Hindi, tarot card muna tayo, tapos oracle. Okay. Next is, okay. So, ito is malaking bagay talaga ang pag-iinsenso, no? Para hindi ka maging lutang. Kasi, isa to just for, parang example yung isang client mo or isang pasyente mo na ginamot mo is parang alam mo yung laging wala sa sarili, laging parang hindi na makapag-isip especially ito sa mga may gayuma. Sa mga may gayuma po ganito ang sakit na talagang more on lutang sila, then pagka pinansin mo, mainit ang ulo, aawayin ka, para mga praning, ganyan, para may mga sapi, ganon sila. So, yung pagkakaroon nyo ng gawain na pag-iinsenso, laking tulong nun para sa kanila kasi medyo nalulusaw po unti-unti yung mga ganong energies sa kanila or yung mga spell work na meron sila, especially yung mga ganyang lutang. Yung lutang kasi na yan is parang yan yung binablanko yung isip nila ng mga black magic pagka ganyang nasa ilalim sila ng spell work.
andyan yung pagkadinasalan sila, inuga ang garapon, inuga ang bote, ay wala na, lutang na yan. Pinitik ang kung ano, no? Pagalawin ng manika, yan. Diyan na sila nagiging lutang. Okay? So, kailangan talaga maging ano tayo sa pag-cleanse, sa pag-cleansing. Yung yung rock salt na paliligo nyo, napaka-effective po niyan. Kahit nga po masakit ang ulo or parang andun yung low energy nasa inyo, maligo lang po kayo ng ganun. Kahit po isang dakot lang na asin. Basta po rock salt, ilagay nyo po sa isang timba, yun po ipaligo nyo. Huwag po kayong gagawa ng huling banlaw. Kailangan po yun ang ipaligo nyo. Isang dakot na rock salt, ilagay nyo po sa timba, yun po ipaligo nyo. Tingnan nyo after nyan, ang gaan-gaan ng pakiramdam nyo. Iba po yan. Kung meron kayong dagat, malapit kayo sa dagat, lumublob po kayo dun. Kahit mga 30 minutes. Lahat ng sakit ng katawan nyo matatanggal. Lahat ng mga nasa isip nyo, lahat bitaw. Nandun lahat sa dagat. Kaya malaki pong advantage sa mga healers yung malapit po sa dagat. Kasi ang bilis silang makapag-recharge. Okay, so next. Wow. Tapos na paghihirap mo daw, bongga. 'Di ba? Tapos naisipin mo 'yon. Andito na nga, kasi nga ang first card mo dito, isaani ka na sa katutak na blessings and makakaahon ka na din, 'di ba? So, malaking bagay yun talaga, nagbalik loob ka sa Diyos kasi kumbaga andun yung hindi mo naman to marireach no, kung hindi ka rin lang magbabalik na yung alam mo yon yung faith mo kay God is hindi mo ibibigay, hindi ka rin makakarating dyan or hindi mo mararating tong matatapos yung paghihirap mo and yung aani ka na sa katutak na blessings, hindi mo naman to makukuha. Kasi sa mga ginagawa mo rin to, so kung gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa, talagang aani at aani ka ng mga ganito na hindi mo nga ine-expect For sure meron ka mga minamanifest pero andun yung hindi mo akalain na meron silang ibibigay sa'yo ng mas higit sa inakala mo. No? So here is, alam niyo, napakalaking bagay nito na ikaw ay magtatapos sa paghihirap mo. No, napakalaking bagay niyan. Sobra. Na talagang parang eto na yung time na para mag-celebrate, no? May bili mo yung gusto mo, makapag-share ka ng mga blessings mo sa iba, yung mga gusto nila, maibibigay mo na, yung mga ganyan. Okay? Mahalin ang iyong kapwa. Since diba, natapos na yung paghihirap mo, yun na nga yung pag-share mo ng blessing sa iba. Kailangan mong i-share yan, hindi mo kailangan solohin yan, no? Kasi binigay sa'yo ni God yan, alam niyang, deserve mo yan kasi alam niyang meron kang golden heart, meron kang pure heart to share it, no? So, alam naman din niya na hindi siya mabibigo. Kaya niya binigay. So, kasi iba naman mag-decision si God. Pagka nag-decision si God is talagang konkreto. Walang bawian. No? So, yung bibigay sa'yo na blessings ni God, kumbaga, yung mga pagtapos ng paghihirap mo, kumbaga, yun nga sinasabi ko sa mga ibang readings na talagang hindi ka pa pinapanganak, nakaplano na yan. Bago ka ilabas sa mundo, nakaplano na yan. Nakaplano na yan, okay? So, mahalin mo ang iyong kapwa. Okay? So, kuha tayo ng iba pang card. Last card for this deck. Nahirap ang mag-isa. True. Alam mo, kung halimbawa kasi sosolohin mo yung meron ka na blessings na binigay sa'yo ni God, kung sosolohin mo yan, hindi malabo na mag-isa ka. Lalayuan ka ng tao. Kung magiging ganit ka, magiging makasarili ka, hindi mo man lang i-share yan sa iba, yung ganun, especially sa mga malarapit sa buhay mo, wala mangyayari. Ang mangyayari niyan, may iwan kang mag-isa. Okay? So, yun lang naman ang pinaka-the best na gawin mo once na nagbigay na sa'yo ng blessing si God, naramdaman mo na anong tawag doon? Nakakaluwag-luwag. No? Ganyan. I-share mo siya. Huwag mong sarilinin. No? Mas maganda nga kung pwede, priority mo yung ibang tao. Kasi, yun sa'yo is may nakalaan naman talaga. No? So, yung para sa iba, parang isipin mo yung iba. Pagka naka-receive ka ng blessings, aside sa sarili mo,
isipin mo rin yung iba. Especially yung mga malalapit sa buhay mo. No? Okay? So, let's see kung ano pa yung iba. Medyo kumakati na po yung lalamunan ko. Nag-ano siya, nagbabadya na po. Wait. Bubuga lang po ako ng bongga. Ayun. So, nakapag-water na ako. Okay. Ay, teka, lagi keep po lang to. Tabi-tabi muna natin to. Then, dito tayo sa Sacred Traveler card na Oracle. So, tingnan natin kung ano itatahakin mo sa buhay. No? After mong maani ang sakatutak na blessing, yung matapos yung paghihirap mo. So, tingnan natin na makakaahon ka din. So, tingnan natin kung ano yung ano pa. Diyos kong hirap pagpigil ng ubo, Mariosep. Para ka inaatake ng epilepsy. Hindi ako nakabili kasi ng Strepsils. Wala akong pangontra. Sa kape na lalamunan, my goodness. Ay, dalawa. Okay. Meron ka dito transformation and cleansing waters. So, talagang ang kailangan mo dito, since andito tayo yung transformation mo, no? So, talagang magkakaroon ka. Kasi, syempre, pagka umani ka na sa katutak na blessings, nagaling ka sa pagkakalagpak mo sa buhay. So, andito talaga yung, syempre, andito yung parang, a good start, no, dun sa buhay mo. So, pwede mo nang spread yung wings mo, fly high, ganyan, no, para gawin yung mga gusto mo. Kasi ano to a big transformation to sa'yo. No, talagang kahit ikaw ma-amaze ka sa sarili mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Kung ano yung nangyari or ano yung binigay sa'yo ng mga blessings or miracles na binigay sa'yo ni God. Okay? So, now, is andito yung cleansing waters, no? So, purification activates vibrant life force. Wait lang Okay. So, cleansing waters. So, sinabi ko na rin naman yung kanina, no, na kumbaga, yun, isa yung way, isa yun sa way, na kung kanina meron tayo sa first deck, is meron tayong insenso na para i-cleanse mo yung sarili mo, no. So, dito is another way ng pag-cleansing talaga is yung, alam mo yung pumunta ka sa mga running water, pero the best talaga is dagat, no. Tubig alat is pinaka the best. No, pero kung gusto mo ng mga running water, talagang pupunta ka talaga sa falls. Mas maganda yung falls and running water. No? So, yun yung mga pwede kong isuggest sa inyo for cleansing. Pero dito kasi pinapakita dito is ikaw mismo collective is kailangan mong pumunta sa falls, okay? Sa forest, sa ganyan. Sa batis, yan. So, yan yung tumatawag. So, for sure, some of you dito, no, na nakaka-resonate or nandito ngayon sa channel natin is andito yung parang hinahatak ka, no, ng bundok or ng falls, ng batis, lawa or ano, no, na pumunta ka or para puntahan mo sila. May mga ganon. Kasi ako noon, talagang gigil akong pumunta ng dagat kasi talagang hindi na rin kaya ng katawan ko yung mga nahihigop ko. Hindi rin kaya ng katawan ko. Parang hindi na kaya ng alam mo yung maglagay ng asin sa timba, parang ganon, or mag-insenso araw-araw. Though talaga malaking tulong siya, no? Pero iba pa rin po talaga yung ganon. And syempre magpapasalamat ka rin sa nature, sa dagat, no? Kasi kumbaga andyan yung binigyan kayo ng panibagong lakas and power para makapanggamot ulit or kung ano man ang ginagawa nyo spiritually. Okay? Whoops, kitty, whoops. Okay, so, dalawang cards ulit bumaba. Okay, so dito is sinasabi dito na yung tinatahak mo ngayon, yung journey mo ngayon sa buhay, no, kung spiritual man yan or physical, no, is andito yung kailangan mo lang maging simple. Hangga't maaari, wag mo siyang ipagmalaki, wag mo ipagmayabang. Magtrabaho ka lang, gawin mo lang yung diyan ka lang, stay put ka lang diyan, no? Pero yung sabihin mo yung kung ano yung mga earnings mo, hindi mo naman kailangan pangalandakan yan. Hindi mo naman kailangan ipagsabi
no, yung mga ganyan. Kumbaga, i-keep mo lang sa sarili mo kasi especially sa mga healers, no, the more na nakikita nilang medyo nakaka-angat-angat ka, no, even sa mga tarot readers, no, andun yung kasi may mga attacks yan, no, andun yung kadalasan nga sa ano lang sa paligid mo lang nangyayari, no, sa paligid. Parang alam mo yung nakakakuha ka ng support from others pero yung nasa paligid mo puro underestimate ang nangyayari or discrimination ang ginagawa sa'yo or puro attacks, no. Pero support walang makukuha. More on paninira, ganyan, no. Yan yung mga malalapit sa'yo like mga neighbors mo, ganyan. Madalas mangyari yan even sa mga family member na parang alam mo yon, walang bilib sa'yo, mga ganyan, pero mas nakakakuha ka ng support from others, no. Pero andun kahit na gano'n na nangyayari, kumbaga diretso mo lang kung ano man yung binigay sa yung mission or kung ano man yung meron ka na binigay sa si God. Kumbaga let go, let God mo yung mga ganyan. Basta ganun lang, kailangan kung meron ka na receive or meron kang marireceive, sa'yo na lang yung ganun. Or better, i-share mo siya sa mga parang alam mo yun, hindi ganun ka-loud ang dating. Simplihan lang, no? Para parang hindi ka kainggitan yung ganun. Kasi madalas ganyan na nangyayari sa'yo, collective, na tipong pagka nagkaroon ka lang ng tipong nakabili ka ng bagong brush, mayaman ka na. Nakabili ka lang ng bagong sapatos, mayaman ka na, no? Yung mga ganun. Kasi makikita nila talaga dito yung huge transformation ng buhay mo from your past, maybe kahit sa mga past years mo, last year, ganyan, ganun. Okay, so yes. Okay, so just believe in magic daw, no? Journey by Moonlight. So, kailangan mo lang talaga dito paniwalaan din ang sarili mo. Kailangan mong maging, alam mo yung, magkaroon ka ng believe sa sarili mo. Kasi minsan talaga andun yung mga doubts mo Alisin mo yung doubts mo kasi, pagka may doubts ka, again, binigyan ka ng mission dito ni God, binigyan ka ng ganyang talento, ganyang kakayanan, no? So, parang ang pinagdududahan mo dito, siya din mismo, si God din. So, kailangan dito, pagka bumira ka, isipin mo kagad na siya yung katabi mo, siya yung kasama mo, and make sure nga, every time na mayroon kang gagamutin, lagi mo siyang kasama, tatawagin mo agad siya para alam agad niya na kung sino yung, kung hindi man siya, kasi for sure, sa totoong buhay lang po, si God is marami pong, alam nyo naman po yan na talaga maraming galamayas. I mean, si Jesus Christ is talaga naandyan, no, na anak niya. So, si Jesus Christ talaga halos ang kasama mo. And nagpapababa man dito si God ng mga angels to protect you. Kumbaga, siya lang yung taga-command or parang inuutusan niya itong mga ito, yung mga spirit warriors mo, nakasama mo, ng mga protectors mo, kung paano yung mga gagawin nila, kung paano kanila poprotektahan. No, pero yung sabihin mong si God pero for some, talagang si God ang kasama. No, yan, yung mga ganyan. So, just believe in magic. No, kasi talagang napaka-magical na ng buhay mo. Ang healer is talagang magical ang buhay. Wag lang kayong gagawa ng kaliwa. Kasi pag gumawa po kayo ng kaliwa, lalagapak din kayong bigla. Ganon ka-magical ang healer. Tiis-tiis lang po kayo sa mga tipong barya-barya, mga ganyan. Wag po kayong tipong masisilaw sa pera na oferan kayo ng 50,000. Pero mamimirwisyo naman kayo ng tao. Nakakapanakit naman kayo ng tao. Sabi niyo maghanap na lang sila ng iba. Huwag na kayong gumawa. Okay. Di na baling paunti-unti ang dating. Basta araw-araw meron. Okay na yon. Pero huwag kayong aasa o huwag kayong mag-expect ng malaking pera pero bukas nga. Tapos mawawala na kayo ng kakayanan kasi babawiin sa inyo ng Panginoon yan. And kung ano yung pinagdaanan nyo before, triple ang mangyayari.
Mas Lagapak. Okay. So, may travel ako nakikita rito. Merong magagala, merong pupunta somewhere, merong pupunta sa ibang bansa, merong pupunta, may nakikita akong China, Asia. More on Asia. More on Asia ang nakikita ko dito. And even sa ibang lugar dito, kahit sa Philippines, no, provinces, may mga bundok ako nakikita. Ibig sabihin dito talagang magta-travel ka. Oo nga, may ano dito, China yung nakikita ko, Malaysia. Yan, mga ganyan yung mga pupuntahan mo. Wow, bongga. Gusto ko yun. Okay, so we have the fellow travelers. So, meaning, so dito kasi sa first, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sixth card is faraway places. So, ito yung makakapag-travel ka kung saan-saan. Malamang to is may mag-i-invite sa'yo dahil sa mission or parang ikaw mismo, parang for vacation, magta-travel ka, ganyan, para mag-relax, no? Kailangan mo rin naman talaga mag-relax. Hindi naman puro, alam mo yun, kailangan, pero yung kasing bakasyon na mangyayari sa'yo dito is hindi lang naman para sa sarili mo. Ibig sabihin, may purpose din. Like, yun nga, magki-cleansing ka, magme-meditate ka. Sa China is ang daming ano doon. Pwede ka mag-meditate. Kaya siguro kailangan mo magpunta doon sa China. Para sinasabi dito na kailangan pumunta sa China. Kasi, magandang lugar din yun eh. India, Brunei, yan. Alam ko dyan, masarap mag-meditate eh. Saan pa ba? Egypt, yan. Masyado malayo ang Egypt. Okay na yung Asia ka muna bago ka pumunta dyan sa mga malalayong bansa. No, so yan, so dito, no, dahil nga diyan sa pagme-meditate mo, dahil magme-meditate ka or magre-rest ka, andyan din yung mga protectors mo, ancestors mo, spirit guides mo, angels mo, archangels mo, elementals mo, ascended masters na andyan na nakasupport sa iyo, na kasama mo kahit saan ka magpunta. Kasi ang gusto nga nito mga mga guides mo is, alam mo yon, yung experience mo na yung happiness, yung ang tawag doon, blissful life, no, is maranasan mo na parang tama na yung mga hirap na pinagdaanan mo before. Okay, so dito is well guided ka naman talaga ng even ng universe, no? Especially ng ano mo, parang dito sa card na nakalapag sa akin ngayon, parang nakikita ko dito is more on nature. Parang connected ka talaga sa Mother Earth na andun yung connection mo sa Earth, no? As in sa nature, yan, sa puno, sa hangin, sa lahat. Birds, animals yan. Even mga fairies, dwarfs, lakes, moon, sun, rainbows, lahat. Lahat is nakasupport sa'yo, nakaguide sa'yo, ginaguide ka. Okay, so kuha tayo ng sakang card. Last card na po tayo doon, darling. Okay? So, let's see. Okay, so, dahil nga dyan sa mga gagawin mo na yan, no? So, start tayo doon sa faraway places and fellow travelers. So, dito is nakikita ko na parang mas lalakas ka. Kasi kung alam mo yung nagme-meditate ka, kasi sa meditation kasi is dyan papasok yung vision, dyan papasok din yung mga prophetic dreams, no? So parang dito is malalaman mo kung ano yung mga tamang gagawin mo or tamang gagawin mo sa mga pang-araw-araw. And kasi dito sa last card natin is andito na yung stepping into power. So you are strong beyond measure. So ito na yung inaabangan mo din or parang isa rin to sa minamanifest mo, no? Kaya rin andito ka to meditate or to travel para mag-relax or mag-explore kung ano-ano. Maybe naghahanap ka ng mga mutya, mga ganyan, or something na mapapakinabangan mo sa pag-heal mo, yung mga ganyan. So dahil dyan, no, dahil dyan sa pag-explore mo na yan, sa pagkukuha mo ng mga kung ano-ano, ito yung isa sa mga nakakatulong sa'yo para magkaroon ka ng, alam mo yung extra, kung merong extra strength, dito may extra power ka.
Pero alam mo kasi dito is talagang power ka na, no? Powerful ka na. So, maganda pa rin yung ganun talaga na huwag ka magpakakampante. Kasi talagang minsan, no, alam natin yan, especially sa mga healers, no, alam natin yan na minsan meron tayong ginagamot na isang pasyente pero ang may gawa 4, 5, kulto, gano'n, ano, na grupo ang gumagawa. No, so, dapat prepared tayo doon. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, every time po na magagamot kayo, tawagin nyo muna yung team ninyo spiritually. Team ninyo spiritually, tawagin ninyo. Kung wala pa po kayong grupo, wala pa po kayong mga tinuturuan, wala pa po kayong mga estudyante, wala pa po kayong kasama sa labanan, grupo nyo po sa spiritual ang tawagin nyo, yung pinakamalalakas. Huwag nyo na kung isama yung mga maliliit. Kawawa po yung mga maliliit. Ang binabanggit ko po dito is yung mga duwende, mga baby, even yung mga angels, yung mga babies. Huwag nyo po isama. No, kahit po nakadamit pandigma po yan sa mundo na spiritual, di pa rin po sila allowed. Ako, di ko po ina-allowed yung mga yan. Talagang doon lang kayo sa loob ng bahay. Kasi masasaktan po sila. Okay, so talagang ang front lang po natin dapat dito yan, mga archangels, elementals. No, kung elementals pag-uusapan natin, ang dami ko niyan. Love ako ng mga elementals eh. Pero alam nilang, love ko rin ng nature. So, archangels nandyan. Spirit guides, ancestors, nandito din. So, sila yung mga nag-guide. So, ganun din sa iyo. No? So, kaya kailangan pahalagahan mo yan and lagay nyo silang isasama sa mga prayers ninyo na bigyan din ng Ama ng malalakas sa protection ng mga iyan. Kasi, again, bago po kayo tamaan ng mga spell work, na mga kung ano-anong bato, ng mga mangko, sila muna po ang tinatamaan. Kaya yung sa'yo, daplis na lang, kumbaga. O sa'yo is parang yung dulo na lang ang tumatama. Pero hindi na naibabaon kasi nakabaon na sa kanila, yung dulo na lang ang nasa'yo. Okay? Kaya pakamahalin nyo yung mga guides nyo. Pag kaya nawala sa inyo, ay nako, good luck. Okay? Kaya yan is pakainin nyo, sama nyo sa dasal, huwag nyo silang kakalimutan. Ganon. Okay? So, yan ang reading mo for tonight. Gumamit lang tayo ng 2 decks. No? So, na-explain ko naman ng maayos kung ano man yung mensaheng na isipahatid sa inyo ng Divine or Holy Spirit. Medyo kumakati na po kasi lalamunan ko. Pasensya na po. Okay? So, yan lang po. And sa mga makaka-resonate or sa naka-resonate, please paki-click po ang subscribe button. Then, paki-like. Napakahalaga po ng pag-click nyo po sa like and share. Then, paki-click na rin po ang notification bell para po lagi po tayong updated. Especially po sa mga baguhan na healers or nado po sa spiritual awakening. Okay? Kasi this reading is for spiritual awakening po talaga. Especially po sa mga talaga sa mga bago. Okay? I-browse nyo po yung uploads. Nag-start po ako dito is June. So, nandun po yung basic. Nandun po yung mga basic topics about sa spiritual awakening. So, papagtatagli-tagli nyo po yan kung nasaan po kayo doon. No? And sa mga amulets, nandun din po. Meron din po ako doon. Sa love reading, meron din po doon. So, browse nyo lang po. Okay? So, maraming salamat po and God bless. Bye!